Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon na gabi. Ako po muli ito si Brother John ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At maaari sa iba ay sa inyo ay sinasabi, walang kwenta ang mga pinagsasabi mo at maaaring sinasabi ng iba, mas magaling sa yung pastor ko. Wala ho akong pakialam. Kahit magaling ho yung kung sino man ang sinusunod ho ninyo, as far as I know kung saan ako pupunta at kung anong mangyayari matapos akong tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang aking sariling tagapagligtas, Panginoon at mananakop ng aking buhay. Yun. Kasi unang-una ay napapanood nyo ako rito, hindi ho ako nangongolekta ng pera katulad ho ng marami hong nangangaral hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang dako ng mundo. Nung bagong dating lang ako rito, tapos wala pa akong sasakyan nun. Pumunta kami sa isang mall, angkas lang ako, passenger lang ako. Pagkatapos may lumapit, kasi palabas na ako ng kotse. Isang itim, African American, nakasuot siya na sabi niya, can you help me? Because iniwan daw siya dun sa hotel room, wala siyang pambayad. Daw siya, pastor daw siya. Ngayon, nakatunog ako, sabi ko, why don't you call your head pastor? Sabi ko, para tulungan ka dyan, Hindi, kailangan niya na raw magbayad. Sabi ko, alam ko, scam to. Sabi ng ibang mga kasama, yung kamag-anak ko na sabi ay, scam yan. Sabi ko, hindi naman nila ako maloloko. Hindi ako magpapaloko ho rito. Kahit sa Pilipinas, hindi ako nagpapaloko sa mga scammer. Scammer ng Biblia, scammer ng mga binebenta-benta. Hindi ako nagpapaloko. Never ako nagpaloko. Never akong kumagat sa mga bait o pain nila. Never. Sana ho, kayo rin ho sana ay hindi magiging biktima ng marami nang i-scam. At dito sa sinasabi ko sa inyo sa YouTube ay makikita nyo naman akong isang tao nang i-scam. Ako, kung nangangaral man ako sa mga tao, if they don't wanna believe, I don't care. If they want to believe, magpapasalamat ako. We'll see up there in heaven pag dumating na ang time na tayo ay mawala na sa mundo, ay magkausap tayo at magkita tayo, kayo mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Inuulit ko sa inyo, ang pinapangaral ko lamang ay si Jesucristo na Panginoon. Siya lamang. Walang iba. Siya na bagamat Diyos ay nagkatamang tao para tayong mga tao ay iligtas sa kasamaan na nagahari sa mundo. Kaya ang aking pinapangaral sa inyo mga kapatid ay nanggagaling sa Biblia at mayroong mga historical support na sinasabi ko. Kasi kung babasahin ko sa inyo lahat, pati year, pati mga taon, hindi ako magkakasya sa isang oras lamang ng pagsasalita rin. Meron akong babasahin dito. This is important. Importante ito. Yung nangyayari ngayon sa Israel laban sa Iran. Marami siyang sinasabi ng iba na ayan ay palatandaan na. Ayan ay nasa huling araw na tayo. Tandaan ninyo, it doesn't say na yun ang huling araw. Tandaan ninyo, marami ng klaseng mga bansa ang sumakop sa Israel. At nandun na yung mga Christian sa panahon na yun, kung saan man sila naroroon sa lugar ng Israel noon, ay maaaring nasasabi nila, maybe this is the end of the age o the world. Pero yung labanan ba ng Israel sa Iran ay end of the world na? Hindi ho, hindi. Kaya huwag kayong matatakot at huwag kayong magpapatakot sa ibang nangangaral na sinasabi ay nasa huling araw na tayo. Ngayon pag nakinig kayo, bandang huli makikita nyo they're collecting money. Magbigay ho tayo sa Panginoon. Akala ko ba huling araw na, di ba, dapat huwag ka na maniningil, huwag ka na manghihingi ng pera, di ba? Hindi, para pagpapalaganap ng salita. Hindi lalaganap ang salita ng Diyos. Tandaan ninyo. Ang isang taong gumagawa ng kasamaan sa Diyos
sa pamamagitan ng paghihingi. Panghihingi, pinansyal lang number one, ang kanilang reglamento ay magkaroon ng pinansyal, ay hindi lalaganap ang salita ng Diyos. Lalaganap ang kasamaan kasi yung ginagawa niya ay kasamaan. Kasi sabi ng Biblia talaga napakalinaw na ipangaral niyo yung salita ng Diyos na walang bayad. Kaya sabi ng Biblia sa Book of Judas, maging sa Book of James, di ba? Maging sa 1 John, 2 John, 3 John, ay maraming darating na mga false preacher, false Christ, false prophets, at manggaling sila manglangis. Manglangis, ginigris nila. Yung bobolahin ka, ngayon ikaw naman nagpabola ka, akala mo yun ang sinasabi ng Biblia kasi you don't know the Bible. If you don't know the Bible, kayo mga Pilipino, if you don't know the Bible, oo lang kayo ng oo, sasabihin kasi ng mga preacher na yun o sino mang ministro na yun, sasabihin na kami lang ang authorized magpaliwanag ng Bible, umalis na ho kayo dyan, hindi ho totoo yun. Kinakailangan ikaw na mismo ang mag-search ng Bible na sinasabi. Maraming mga mabibili kayong mga tinatawag na mga Bible dictionary at yung mga metasaurus pa nga, yung mga ganun sa Biblia about sa Bible, at marami pa mga tinatawag na magagamit ninyo para maging ma-sustain ng inyong paghahanap ng katotohanan sa Diyos. I don't have problem about looking for the proof ng Bible because I do believe that the Bible is the Word of God. Ito ay iniwan sa atin. Either paniwalaan natin o hindi. Subalit kapag ginawa natin itong isang negosyo, darating ang kahatuwalan sa taong gagawa nun. At tandaan ninyo na ang Biblia ay salita ng Diyos na siyang tinatawag na kompas natin para sa ating patutunguhan, para sa ating lugar na pupuntahan. Dito sa Daniel chapter 7 verse 1, ang sabi rito, sa verse 1 muna. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, si Belshazzar ay anak ni Nebuchadnezzar. Ang sabi rito, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions. Apo niya na to. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. And sabi, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea. And the four great beasts came up from the sea, diverse one from another. The first was like a lion, and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. And behold, another beast, a second like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Verse 6, After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night vision, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured the break in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. And I considered the horns, and I behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great things. Verse 9, pakinggan nyo itong mabuti. Verse 9, And beheld, till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire.
Yung verse 9 ang punahin natin ng gusto. And beheld, at nakita ko ang trono ay bumaba at ang umupo roon ay ang Ancient of Days. Meaning, the Lord. Yung Ancient of Days na yon, tinawag rin sa Book of Daniel, maging sa Ezekiel na Son of Man. And we know is the Son of Man is our Lord Jesus Christ. Dito, marami nagtatanong, ano ba talaga ang sign of the end of the age? Paano natin malalaman yung end of the age? Walang makakaalam, tandaan ninyo. Maging ang mga anghel sa langit, walang nakakaalam ng pagparito ng sinasabi ng Panginoon, ng pagparito niya. At sa Book of Daniel, ang pagparito ng Ancient of Days. Ang darating sa mundong ito at hinula ni Daniel ay isa, yung Ancient of Days at ang our Lord Jesus Christ. Isa lang. Dito, panahon ni Belshazzar, ang pangalang Belshazzar ay ang Diyos nila noon ng mga Babylonians ay si Baal. So ang pangalan niya ay May Baal o Bel protect the king. Ibig sabihin, ang Diyos, small letter D ng Diyos ay protektahan ng hari. Siya ang huling hari ng Babylon o Chaldean king na siya apo ni Nebuchadnezzar. The grandson of Nebuchadnezzar na nabuhay noong 556 BC hanggang 539 BC. And then later on, si Belshazzar ay na-captured ni King Cyrus. Si King Cyrus ng Persia, yung Persia ngayon ay which is modern Iran. Yung mga hindi nakakalam, yung Persia yan ay mixed race ng Medo and Persian, Persia. So, yung mga lahi dyan. At doon nila kinuha yung mga Jew na bihag ni Nebuchadnezzar hanggang kay Belshazzar at dinala naman nila doon sa Persia. Yung mga Jew. Kasama na si Daniel doon. At yung mga kaibigan niya, si Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung vision ni Daniel ay lagi nating tindihin, sino si Daniel? Si Daniel ay sa lahat ng mga Old Testament prophet, siya ay isa sa mga nakasama sa binanggit ng Diyos na righteous. Kaya sabi ng Ezekiel chapter 14 verse 14, Jeremiah chapter 15 verse 1. Sabi, even if these three men, Noah, Daniel, and Job were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord God. So, yung tatlong ito, si Daniel, si Job na sumulat ng Book of Job o para sa kanyang kasaysayan, yung Book of Job, at yung isa pa na si Noah sa panahon ng dilubyo, ng flood, ay sila lang ang maliligtas sa karamihan ng mga kahit sinong propeta. So, special sila. May special na pagkatawag sa kanila. At kapag merong special na pagkatawag ang Diyos sa kanila, merong special mission na binigay ang Diyos sa kanila. O dito, makikita natin dito, sa binasa natin sa Daniel chapter 7, sabi ng Biblia, sabi rito, Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, four winds of the heavens strove upon the great sea. Yung great sea na binabanggit ni Daniel ay ang Mediterranean Sea. Si Daniel nando sa Babylon, now modern Iraq. At si Daniel, nagkaroon ng vision, nakita niya sa kanyang vision, dahil nakatayo siya mismo doon sa tinatawag na Mediterranean, doon sa lugar na yon, at alam natin yung nakaharap doon sa lugar ng Israel, nandun sila sa Mediterranean, yung Haifa, ngayon yung Joppa, dati, Haifa ngayon.
Yun, nakita niya ron, nagkaroon siya ng panaginip, vision. At doon mismo sa Great Sea o Mediterranean, merong 4 na hangin na galing ng langit na umihip. Tandaan ninyo na maging ang Panginoon sa Kristo, sinabi niya na kay Nicodemus, di ba? Kapag ang tao ay pinanganak na muli, ay tulad daw ito ng ng hangin. Di ba? Naririnig mo, pero hindi mo nalalaman kung saan patutungo. So, ang ibig sabihin nito, ang prophecy ng Diyos, kapag ito ay sinabi niya na walang makakaalam ang kanyang second coming, ay wala talaga makakaalam. Pero, etong may pero dyan pero makikita ninyo, ang sabi, makikita ninyo yung tinatawag na signs ng birth pains kapag malapit ng mga anak, di ba? Sumasakit ang tiyan yung babae. Hinalin tulad ng Panginoon ng pagdating niya sa babaeng manganganak. Yung babae, sumasakit ang tiyan. Hindi mo maipinta yung muka. Pagkatapos, yung tubig, yung water, patubigan, ay puputok na. At hindi pa yon. Bigla magle-labor siya ngayon. Yung labor niya, hindi nyo malalaman ngayon kung anong oras lalabas yung bata. Kinakala madala nyo na sa ospital o kinakala meron yung hilot kung tawagin. So sila lang nakakaalam nun. Yung babae, hindi niya alam kung kailan lalabas yung anak niya isang gol. Kahit siya mismo hindi niya alam. Ano lang gawin niya? Umiri lang siya ng umiri. At napakasakit no para sa mga babae. Umiri lang ng umiri. Dahil sa pain. Pero hindi niya alam. Pero yung napakasakit na nararamdaman niya, pag-iri niya, yung naipanganak niya yung sanggol, ay bigla siyang, yung pagod niya, pag nakita niya yung sanggol, ay meron na siyang joy and happiness. Kahit nangihina pa siya. Kaya makikita natin dito, hinilang tulad sa ganon. So yung mga palatandaan na yon ay tulad ng isang babaeng manganganak. In birth pains. Merong pains. So darating muna ang maraming pains sa atin, sa'yo, sa akin, sa buhay natin, paghihirap ng damdamin, nakikita natin na ang salita ng Diyos ay inaalimuran ng maraming tao, pinagtatawanan ng iba't ibang religion. Tandaan ninyo, ang mga religion sa mundo, sila ay nakabound na papunta, nagmamarcha na papunta doon sa impyerno. Kasi malapad na daanan ng nilakaran nila hindi makitid. Kasi ang maliit na daanan ay ang Panginoong Jesucristo, pero hindi nila ginawa yun. Kahit yung mga tinatawag na right-wing, ultra, right-wing, Orthodox Jew na nasa Israel, na meron silang mga place of worship doon. Napakasama rin nilang tao, kala nyo. Kapag nakalingat kayo, duduraan kayo ng mga yan. Pag nalaman nilang Christian kayo, they really hate yung mga Christian. Tulad din sila ng mga Muslim. Bawat isa sa kanila, they hate each other. Tulad din sila ng mga ibang mga religion na ikay papatayin kapag nalaman na Christian ka. Ganyan sila. So makikita natin dito na dalawang klaseng tao lang ang nasa Israel. Yung tinatawag na secular Jewish people. Yung mga secular Jewish people, hindi sila katulad ng may mga balbas, may mga yung sa ulong nakalagay na ganun. At yung iba naman, mahaba buhok, pagkatapos may parang sombrerong matataas na ganun. Sila yung mga nagyuyuyuko doon sa Wailing Wall. May mga Jew naman, tandaan niyo, there are more Jewish people also na mga Christians. Pero Jew sila doon sa Israel. Umuwi na lang sila ron. Pero nakatira sila sa Amerika, Australia, Canada, at sa ibang lugar. So makikita natin doon na yung mga Jew ay hindi sila yung Jew talaga na nakikita natin na mahaba yung suot at talagang papatayin ka nila kapag nakalingat ka. Maraming ganyan binantaan sa Israel ng mga Christians. Naglalakad lang, dinuduraan, binabato pa ng bato, binabato pa ng sapatos. So makikita natin na sinasabi kasi nila, you Christians are worshiping false gods because Jesus Christ is not God. Sinasabi nilang ganun. Oh, sa kanila yon.
Dahil sila nga nagpapako sa Panginoon. Yung mga yun eh. Yung mga gusto nila magbuo ng Sanhedrin also. So dito makikita natin dito, meron munang darating na 4 winds. 4 winds ay simbolo ng judgment. World judgment. Coming from the Mediterranean. Nasaan ang seat of power ni Satan? Nasa Mediterranean. Saan? Sa Book of Revelation, mababasa nyo. Basahin nyo, hanapin nyo, makikita ninyo sa Book of Revelation. Nandun sa tinatag na Asia Minor now is a modern Turkey. Sinabi ng Biblia na sa isa sa mga 7 churches, di ba, kung mababasa nyo yan, hanapin nyo yung sa Revelation 7, Revelation chapter 1 hanggang pasunod, hanggang sa pataas ng kabanata. Mababasa nyo ron. Hindi ko na mabasahin, kayo na magbasa pag may time na kayo basahin. Makikita ninyo, yung throne ni Satan, seat of power niya ay nandun. That's a long time ago pa. Historical yan. Sila rin yung mga Hittites doon na lumaban sa mga Egyptian, natalo nila yung mga Egyptian. Hanggang sa na-decline yung power ng mga Hittites. Alam niyo kung bakit nag-decline na, pumasok na kasi si Abraham sa Canaan. At ayaw ng Diyos na pumunta siya sa parting norte pa, yung above ng Syria. Binigyan na lang siya ng Panginoon na kung saan niya magiging mana ng kanyang mga anak o mamanahin niya yung lupa. Hindi siya pinapunta ron. Nung kalakasan pa ng mga Hittites noon, ay hindi pa pinapanganak si Abraham. Nandun pa siya sa Chaldeo kung tawagin, Babylon. Nandun pa siya, bata pa siya noon. Malakas na yung mga Hittites at nakakalaban ng mga Babylonians din, pero natatalo sila. So makikita natin doon na nung nagdi-decline na yung power ng mga Hittites, kinakatakutan ng mga Babylonians sa mga Hittites, ay si Abraham ay pinapunta na sa north. Although may mga ibang Hittites pa ron, subalit nagdi-decline na yung power nila, bumabalik na dun sa pinakam Asia Minor. Yung 4 winds na binabanggit ng Revelation ay, that's a symbol of God's judgment. Iihip ang 4 na hangin. At yung hangin na yun, ay sa Biblia, it's a distraction. It's a distraction which is war. And yung winds na yon ay very swiftly, maraming mga tao mamamatay, masisira ang ekonomiya. So makikita natin sa Psalms chapter 1 verse 4, yung wind is a judgment of God. At may lumabas na 4 great beasts doon sa panaginip niya. Lumabas, nandun around Mediterranean, kasi parang window yan. Yung Mediterranean, sakop niya yung Gibraltar, Spain, North Africa, tapos yung Turkey, yung Italy, Greece, pagkatapos sa papuntang Caspian Sea, tapos yung ibaba naman, ayan, nandiyan yung tinatawag na mga Syria, Israel. Yan ang window nun. Kaya dito, makikita natin yung 4 kingdoms na binabanggit dito ay merong mga tinatawag na sign. Yung parang simbolo ng ng paniniwala nila na sila yon. Ibig sabihin, gumagamit ng symbol na in a form of an animal. Nakalagay rin yun sa mga banner nila. Depicted sa mga wall nila
sa mga palace nila noong mga panahon na yon. Yung unang lumabas, yung 4 great beasts ay ito ay 4 great kingdoms na nag-rule sa Mediterranean, sa lugar ng Mediterranean, sa lugar ng Great Sea, nag-rule sila ron. Ang una na nag-rule ay ang Babylon, na ang simbolo ng Babylon ay mayroong leon na may pakpak. Sila yon, Babylon. So makikita natin dito na sa Book of Daniel, yung simula na tinatawag na end of the age, nakabilang na rito. Bumilang na rito, nag-start dito. Babylon, alam niyo yung tinatawag na griffith, yung parang flying lion griffith na may pakpak. Yun ang simbolo nila. Pagkatapos may dumating na another kingdom, tinalo nila yung Babylonian kingdom. Ang simbolo ng dumating, sabi ng Book of Daniel, ay bear. Yung, ano tawag sa oso? Bear. Yung bear na yon ay ang kingdom ng Persia. At yung bear may kagat-kagat na 3 ribs sa kanyang bibig. Yung 3 ribs na yon ay sila yung 3 na naging makapangyarihan sa entire Persian kingdom. Ang empire na yan ay tinatawag na Achaemenid Empire na mga Persian. Yung 3 ribs na yon, yung bear kasi kumakatawan sa Persia, yung 3 ribs na yon, nakagat-kagat na nasa bibig ng bear, ay ang 3 tao na naging makapangyarihan sa Mediterranean, sa lugar na yon. First, si King Cyrus the Great. Second, si Cambyses II. At third, yung apo ni Cyrus the Great, si Darius the Great. Yung 3 na to. Ito ang nagpahirap sa mundo noon sa Mediterranean, Asia Minor, maging doon sa modern now Israel, at yung part ng Saudi Arabia, Middle East, sila naghari nun. Ang Empire Kingdom na to ay nagsimula noong 559 BC hanggang sa 530 si Cyrus the Great. Pagkatapos hanggang 522 BC hanggang 486 hanggang kay Darius na. Pagkatapos, yung pangatlong kingdom na lalabas, na gumamit ng mga mythical na simbolo sila, ay ang leopard. Yung black na leopard, may black na leopard at mayroong leopard na parang tiger ang kulay. Depende yan sa location. Pero ito, leopard to, is a black one. Yung leopard na to ay meron 4 na pakpak ng tulad ng sa ipon. Pero yung leopard na to ay merong 4 na ulo. Nakakagalaw yung leopard dahil sa 4 na ulo. Yung leopard na to na may 4 na pakpak at merong 4 na ulo ay ang Greece sa pamumuno ni Alexander the Great. So alam natin na si Alexander the Great ay nabuhay ng 323 BC. At siya ay namatay doon na sa parting Babylon sa sakit na nakuha niya doon sa lugar na yon. So si Alexander the Great, yung 4 na pakpak at 4 na ulo ng leopard na yon ay ang kanyang 4 wings generals kung tawagin. 4 na general niya yon.
Yung apat na general niya ang loyal sa kanya, kaya nasakop ni Alexander the Great ang Europe, Eastern Europe, Africa, yung northern part ng Africa, Middle East, kahit ang Palestine, ang Babylon, ang Iran o Persia, nakarating siya ron. At on the way na siyang sakupin ng India. Tumawid na siya sa Indus Valley also. Nandun na siya. At mukhang pinatigil ng Diyos yung pagtawid niya. Kasi it's gonna be hindi yung kasama sa tinatawag na kingdom na pwede niya pagarian. Yung part na yun. So doon niya na-contract yung sakit niya, sabi ng iba sa India. Sabi ng marami na yung mga sulat doon sa India, nung si Alexander the Great ay nagka-campaign laban sa mga taga-India, yung India mismo, ay merong mga tumutulong sa mga taga-India na metal na bilog na lumilipad na nasa ere. At nile-laser daw yung, sabi raw nila sa kanilang mga sinulat, nile-laser yung mga Greek. Mostly, yung mga kalaban ng mga India ay mga taga-Persia na. Kasi under na yung Persia ni Alexander the Great. So maraming ganong kwento. Pero eto, si Alexander the Great, ang kingdom niya ay leopard na merong 4 na pakpak, 4 na ulo. Yung mga general niya yon, una si Ptolemy, second si Cassander, pangatlo si Seleucus, at pang-apat si Antigonus. Sila yung mga pinamanahan ni Alexander the Great ng mga teritoryo matapos siyang mamatay sa sakit niya. Alam ko naman kung saan sila napunta yung 4 na yun. Hindi ko na sabihin kasi medyo malayo na tayo ron. At yung huli na lalabas, ang sabi rito ay yung another vision niya ay kakaibang nilalang. I consider, verse 8, ang sabi rito, verse 7 muna, after this I saw in a night vision, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from the beasts that were before, and it had 10 horns. Yung nakita niya, eto may kaugnayan to sa second coming ng Panginoon, ha? Tandaan natin. Yung nakita niya rito ay kakaiba. Hindi animal eh. Hindi animal. Ang nakita niya is, kala mo robot. Kala nyo kala nyo yung may lumitaw na machine. Kakaiba yung niya, yung nakita niya. So this is yung fourth na to, pang-apat na to ay is kakaiba. Pero tandaan natin yung another kingdom na nagsubdue sa Greece. Ang Greece hindi lumaban eh. Yung kingdom na to, yung next kingdom na sumakop sa kanila, they didn't even fire a single shot or a single arrow. Yung mga Greeks, they just surrendered. Mga Romans. Ang mga Romans ay small tribe lang sila dati. Nag-i-smelt sila ng mga iron. Yung mga Romans. At first, they were just poor. They were poor farmers. Pero yung na-master nila ang pag-melt ng iron. Kasi noon, Bronze Age eh. Pero ito, they discovered yung iron smelting. Mga Romans. And then they become powerful
they made weapons from metals, yung iron. So, while na nagiging mayaman sila, hindi nila sineshare yung knowledge nila about making iron, and then they're making tools pag sa farming. So makikita natin umunlad yung buhay nila, may farming sila, at the same time they can protect their tribes, yung mga Romans. Nandun yung sa Italy, yung lugar nila. And then they started to invade Greece. Yung Greece, hindi na sila lumaban. Talo sila eh. Kasi yung gamit nilang is bronze lang. Eto, metal. The new way na metals na mas matigas kaysa sa mga bronze. Na sa new way para sa combats, paglaban. So yung last kingdom ay ang Rome. Ang Roman Empire ay makikita ninyo, sabi ng Biblia rito, merong basahin ko nga yung horns. I consider the horns, ang sabi rito. I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the horns. Three of the first horns plucked up by the roots, and behold, in his horn were eyes like the eyes of man, and mouth speaking great things. Dito yung nakita niya, verse 7 ulitin ko to. And after this I saw the night vision, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Meron siyang 10 horns. I considered the horns. Tinignan niya yung horns eh. And behold, there came up among them another little horn. May isang lumalabas sa horn. Ang horn ay simbolo ng power. Horn, before whom they were the three of the first horns plucked up. So sa 10 na yon, may lumalabas sa isa. 3 horn na natanggal, kapalit niya. Yung kapalit niya, yung 3 na yon, kapalit niya. Ito yung Roman tribes. Yung mga tribes ng Rome na dati-dati ay sila'y mahina. Hindi sila marami. But they discovered yung scientific way na kung paano sila mag-smelt ng iron, at kung paano gumawa ng karsada, at kung paano sila gumawa ng tinatawag na waterways, yung mga water system, yung mga aqueduct. Yun ang mga Romans. Hanggang sa lumaganap na ang kanilang technology at naging makapangyarihan ng Rome. Ang unang-una, yung sinasabi rito 3 na sungay yung natanggal. Yung history nila yan, it was a part of their history na ang Rome at first nung 753 BC hanggang 509 BC, yung Rome ay isang kingdom muna, isang kingdom. So isang horn yun, isang kingdom. And then it became a republic nung 509 hanggang 27 BC. Naging republic na, binoboto na nila yung magiging tinatawag na Caesar o yung pinaka-leader. So dati-dati kingdom, para maiwasan ng labanan, ay nagkaroon na sila ng Senado, Senate. Doon na, binoboto na nila kung sino magiging leader. Naging republic na sila. So, nung 27 BC naman hanggang 476 AD, yung modern time natin, sa west side nila ay hanggang 476 AD, nag-stay ang empire ng Rome as nasa tinatawag na declining
power ng Mediterranean. Nagdi-decline na sila. At sa Eastern Empire naman, nanatili lang sila hanggang sa 1453 AD. 1453 AD. Ito lang, yung ano natin na to, panahon, Christ era. So, that was the fall of the Roman Empire. So, makikita natin yung tatlong sungay dito ay bumagsak sa 10. Yung 10 ay yung tribes noon sa Rome. And it also kasama doon sa simbolo nila yung 10 mountains o 10 hills of Rome. So, pero yung tatlo ron ay yung naging kingdom. Magmula noon hanggang sa panahon ng Panginoon Kristo, hanggang sa mga tinatawag na persecution, hanggang sa last days ng Rome, hanggang sa fall of the Roman Empire, sa kamay ng mga Ottoman Empire, ng mga Ottoman, yung mga Turks, bumagsak na sila. Makikita natin yung Ottoman Empire doon sa Asia Minor yun. Yung mga founders ng Rome muna ay si Romulus at si Remus yan. Bago pa sila naging Roman Empire at nasakop ang Greece. So dito, yung tatlong sungay na yon ay wala na. Pero sa tatlo na yun, may pumalit isa. Ito yung yung the kingdom of the Antichrist na darating. May tumubo. Kaya yung tumubo na yun, doon din sa lugar ng Mediterranean, yung around the Mediterranean. Hindi India, hindi China, hindi Russia, hindi sila. Magiging puppet lang sila nun. Yung pinaka Antichrist na lalabas. Dahil sa Biblia, ang concentration ng seat of power ay nandito sa window na to na sinasabi ko na Mediterranean. At yung mga Ottoman Empire na founded dyan noong 1299. Pero hindi pa ganun sila kalakas. Taga saan ang mga Ottoman? Sila ay taga Central Asia sa yung mga Cossacks, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan. Sila yun. Sila yung mga pumunta roon sa Asia Minor. Sila yung pumunta roon. Dahil sila, yung mga ito ay na-convert sa Muslim religion. At pumunta sila doon sa Asia Minor at pinagpapatay nila yung mga Christian doon. Yung sa 7 churches na matatandaan ninyo, pinagpapatay, ni-rape, ginawa nilang alipin, ginawang concubinage, yung mga Jew at yung mga Christian na nandun. Kaya yung Antichrist, meron siyang dugong Jew, tandaan ninyo. Sa ngayon sinasabi nila, dinidinay lang nila na yung mga Turk, yung mga Ottoman Empire leaders, yung mga Turks, walang lahing Jew yan. Hindi ho totoo yun. Meron kasi, yun ho ang lugar ng mga Hudyo noon, tsaka ng mga Christian ng Asia Minor, ang Turkey. Yun ang pinaka-United States sa panahon natin ngayon. Doon ang melting pot ng mga immigration, ng pag-migrate ng mga tao papunta sa main Europe mismo, sa Western Europe. Yung Eastern Europe na yun ang sinasabi ko. Yun ang gateway. Kaya sinabi ng Biblia na nandoon ang seat of power ni Satan. Dati-dati, ang mga nandoon ay ang 7 churches. Biglang nag-collapse. Sinabi na nga ng Panginoon yung 7 churches ay mawawala if we abandon the faith. So dito, makikita natin dito, nagsimulang lumakas ang mga Ottoman at yung huling empire ng Rome
yung Eastern Empire niya ay nag-collapse ng 1453 AD. Pero yung Western Empire, 76 AD, ay ano na, mahina na. 476 AD, nung panahon lang natin ngayon. Kaya yung mga Ottoman Empire, yung leader nila na si Osman, binangalan sa kanya. Yung mga followers niya na Ottoman o Osman, kay Osman, siya ay from Anatolia, doon sa Asia Minor na Turkey, Anatolia, and then Arabic name niya si Uthman. Pagkatapos sinundan siya ng isa pang leader na si Orhan, and then si Murad the First at si Bayezid the First. Tapos nag-collapse na lang yung Ottoman Empire about 1500s or maalala niyo mga Spanish, di ba? Lumaban sila sa mga Muslim. Yung mga Spanish, dati nasakop sila, yung North Africa, nasakop, umikot sa North Africa, from the Middle East, yung mga Arabo, yung mga Muslim, at tumaban ng Spain, Portuguese, at France, si Charles, Charles Martel, kung tawagin, Charles the Hammer. Dati silang mga Visigoths, Ostrogoths na mga Vandals na na-convert sa Christianity, at sila ang naging defender ng Europe, yung mga tao na yun. So doon ay hanggang sa humihina na rin ang Ottoman Empire dahil ang mga Europeans ay nagkakaisa at natatalo sila hanggang sa dumating yung tinatawag na First Crusader noong 1099. Yung mga Crusaders, di ba, naglaban sila ron para ma-reclaim nila yung Holy Land. At marami pang Crusaders na dumating, at least 5. So naging bloodshed talaga yon. Yung Turkey ngayon, dun na maraming namamatay at labanan. Kasi nandun ang seat of power ni Satan. Wala pa si Abraham, nandun eh. Dahil sa mga Hittites, nandun na. Kaya doon, nagsalin-salin na yung power. Kung sino pinamamanahan siguro ni Satanas ng, ikaw magmumuno rito, ikaw ang ano, just to annihilate yung mga children ni Abraham. Even Christian also, especially. Kaya makikita natin dito, yung revived Roman Empire na binabanggit dito, maging sa Revelation, there's gonna be one last time na magkakaroon ng revived Roman Empire na higit pa sa naunang Roman Empire. These Roman empires have like 10 kingdoms confederacy. Nung tinatag yung North Atlantic Treaty Organization ay 12 ang total member doon. Pero actually original talaga niyan ay 10. 12 sila lang yung parang saling pusa. Hanggang sa naging member na talaga sila. I think yung isang saling pusa lang dyan ay Canada. Kasi under ng British yung Canada noon eh. Kailan lang naman sila naging Canada, di ba? Nung binigyan na sila ng Britain. So, ang totally talagang member niyan, excluded na natin Canada. Tsaka yung isang lugar pa sa Europe, nakakalimutan ko lang na kasi part ng Denmark din yun eh. So, lalabas sa 10 talaga. Kasi kung yung Great Britain, teritoryo niya, yung Canada noon, ay isang bilang lang siya. So, ginawa na lang 12. Hindi ko alam, baka natatakot sila, baka sila yung nandito sa Bible. Maraming ganun na nagsasabi. So, yung confederacy ng Antichrist, Daniel chapter 2 hanggang sa chapter 7 also, ay merong kingdom na confederacy, yung mga bansa na yon na nasa Revelation chapter 13 verse 1 hanggang 18, basahin nyo. At si Prophet Joel, binanggit niya ang end times. Kasama na rin dito sa Revelation, pati sa Daniel. Malalayo silang edad, tsaka agwat ng lugar, at tsaka ng panahon. Pero nagkaisa sila sa prophecy nila. Sabi ni Joel,
Sa Joel chapter 2 verse 31, the sun shall be turned into darkness, which is solar eclipse sa atin, and the moon into blood, that is a lunar eclipse. Sa huling panahon, ang sabi, kasi sabi ng Panginoon, yayanig ang power ng kalawakan eh. Yung mga sa space natin, yayanig eh. Mawawala sa kinalalagyan nila eh. Ngayon, nakikita nyo sa paligid ko, umaga, may araw, magandang weather dito sa California, mahangin ng malamig, nasa mga 78 lang yata ang weather dito, perfect. At malamig, bala ko nga mag-jacket. Eto, maliwanag, di ba? Pag nagkaroon ng solar eclipse, solar, walang araw, didilim. Anong makikita ngayon ng mga tao pag madilim? Yung buwan, kulay pula. Kulay pula. Naanimoy dugo. Ganon din yun sa ibang mundo na makikita nila. Pag umikot na ang mundo, makikita nila, nawawala na yung is total eclipse talaga. Pero makikita nila yung buwan na it's a sign na may nangyayari sapagkat nakahula na dito eh. Nakahula na. Sinabi ng Panginoon na ang kanyang pagdating, ang sabi niya, nagbigay na siya ng sa 24 ng Matthew, verse 36 hanggang 39. Nagbigay na siya ng clue, liwanag eh. Yung clue niya, you don't need a calculator. Just maging situational aware dapat tayo. Meron dapat ay situational awareness. Ang sabi niya, ang kanyang pagdating, ang end times ay ito. Yung pagdating niya, like in the days of Noah. Matthew 24 verse 36 hanggang 39. Ano ang panahon ni Noah? Like in the days of Noah. Ang mga tao ay ay nagpapakasal. Di ba panahon ni Noah? Yung mga fallen angels, di ba nag-aasawa sa mga humans? Paano ni Noah? Kaya nga binaha eh. Kaya sabi rito, Matthew 24:44, at tingnan natin yun sa Matthew, 24:36. Kasi binigyan na tayo, yung pagdating ng baha ay katulad din yan ng pagdating rin pala ng Panginoon. Yung sintomas na nangyari o naganap sa kanila. Dito sa 24, tingnan natin dito. Ito sa 24 verse 36. Okay, tingnan muna natin dito sa 36. Ang sabi rito, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Ito, verse 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Tapos ang natin, yung conclusion natin o yung question natin sa buhay natin na kailan darating. Panahon na ni Noah. Ang mga tao, ang sabi rito, verse 38, for as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Ang mga tao, masagana buhay eh. Kain ng kain, inuman dito, kagulo, ibig sabihin yung mga celebration, partying, ganyan, kasalan, until the day that Noah entered the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man. So makita natin, gano'n sa panahon ni Noah. At sa panahon din ni Lot, makikita nyo sa Luke chapter 17 verse 28.
Ang mga tao, ay ano, sa panahon ni Lot, nasa Sodom at Gomorrah siya nakatira, di ba? Maraming mga drag queens. Drag queens, yung mga homosexuality, LGBTQ. Nagkalat yung mga pride parade. May mga pride parades doon ng araw doon. Sa panahon na yun, pinagdidiwang nila. May mga ina natin dito sa Luke. Basahin ko ngayon sa Luke na yun. Luke 17:28. So 17:28, sabi rito, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of the Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Nung panahon ni Lot, ang mga tao raw drink, eating, marrying, and then alam natin yung buhay sa Sodom, Gomorrah, naandun yung mga homosexuality. Naandun ang kabaklaan. Nakikita ba natin sa panahon natin? Yeah, kikita nyo, bata pa lang eh. Makikita nyo na tuwan-tuwa pa yung mga tao. Parang okay lang pagiging bakla. Okay lang pagiging lesbian. Sasabihin niya pa, basta wala ka lang sinasaktang iba. Hindi yun ang point eh. Wala kang sinasaktan ng iba, ikaw naman. At the end, ikaw ang masasaktan. Meron bang homosexual na naging masaya sa buhay niya habang buhay? Wala ho eh. Ang kalimitan nagiging ng mga homosexual, depression, tapos they commit suicide. Marami yan kahit sa Amerika. Yung kahit yung mga lesbian, they committed a crime. Kasi nga, dahil hindi nila matanggap na iniwan sila ng partner nilang babae, ay yung mga lalaki ganun din, na naging homosexual, naging transgender, nung naging transgender na sila, nagkaroon na ng tinatawag na mental effect sa kanila, yung ginawa sa kanila. Umiinom sila ng gamot na para yung something na para maging babae sila, ganun. So, nagiging sila, yung mind nila ay humihina na yung nila. Wala na silang emosyon na parang hopeless na sila sa buhay nila. Yun ang epekto nun eh. Useless na sila, wala na silang mapagkatiwalaan tao. Kasi nga, yun ang buhay na napili nila. Kaya, ang buhay na piliin nyo mga kapatid, ay yung mamahalin kayo ng lubusan ng Panginoon. Hindi nyo mamakuha ang pagmamahal sa ibang tao. Ask God na kayo mahalin ng Panginoon at siguradong mamahalin kayo ng Panginoon sapagkat sinabi niya na naparito siya sa mundo dahil sa pagmamahal sa atin at nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo dahil mahal tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa isinusumpa tayo, kundi dahil mahal tayo ng Panginoon. Ang pagiging homosexual ay halos karamihan yan ay ang mga tao ay naghahanap sila na kung saan sila maligaya, di ba? Na pakiramdam nila ganito ako, pakiramdam nila sasabihin nila na dito ako masaya. No, it won't. Hindi ka magiging masaya. Hindi, maaaring maging masaya ka saglit na panahon kapag nakasama mo yung mga kasama mo. Pero pag nag-iisa ka na sa room mo, sa buhay mo, at ikay tumatanda na, hindi magre-register sa isip mo na naging maligaya ka talaga. Wala talaga. Kaya sabi ng Panginoon dito yung pagdating niya, ang mga tao ay tulad ng mga taga-Sodom at Gomorrah. Immoralidad, lahat ginagawa, kasamaan. Kaya sabi nga ng iba, para daw yung presidente ng France, si Macron, yung asawa niya ay tatay niya rin. Lalaki yun Kaya makikita natin ganun, accepted na sa mundo yung ganun. Di ba? That is the sign. Binigyan na tayo ng sign. Hindi lang natin nakikita yan sa pelikula, kundi sa totoong buhay. Ang mga immoralidad ay lalaganap. Kaya nga sabi ng isa pa, sabi ni Apostol Pablo,
sa 2 Timothy 3 hanggang chapter 3 verse 1 hanggang 5, magkakaroon ng perilous time. Pag sinabing perilous time, delikadong panahon na patayan dito, patayan doon. Mas malala ngayon. Ang patayan ngayon sa mundo ay ay online na. Online. Kukontakin niya yung tao online. Kaya patay mo to. Ito, bigyan ko siya. Send ko sa sa email mo, kaya sa WhatsApp mo, yung litrato ng papatayin mo, ito. Bibigay pa yung address, sketch. Doon sa bahay. Totoo yan. Gaya ng mga nadidiscover ng mga investigator. Online na. Ang panloloko, online na rin. Online na. Maraming naloloko, maraming nabibiktima ng love scam, online na. Maraming nangi-scam, ilalagay yung picture ng isang tao, babaguhin niya, i-edit sa ipipiltered, tatanggalin yung tigyawat, kulubot ng muka, gagandahan yung ngipin, buong ngipin, yung ilong, tatangusin, talaga lalagyan ng makeup. So, maraming ganyang pangyayari. So, ang scamming, tandaan ninyo, ang panloloko ito ay hindi lang sa panahon natin nangyari na to. Si Adam and Eve nga na-scam eh. Si Adam and Eve, silang kauna-unahang inosente na na-scam. Kaya kalimitan na nai-scam ay inosente. Because sasabi nga ng kasabihan, di ba? A little learning is a dangerous thing. Kasabihan yan sa sinaunang panahon, di ba? Ng mga Romans. Totoo yun. Kapag konti ang nalalaman mo, is a dangerous thing kasi akala mo, yun na yun mismo. Marami mga tao kahit sa Pilipinas, kita nyo naloloko sila ng mga politician. Ang mga politician, that's their natural language eh. To lie. Magsinungaling sa tao. Na kapag ako'y boboto ninyo, ay sasayaw muna ako. Kikembot-kembot muna sila sa TV screen, sa mga sa mga karsada, para makuha yung... Kasi alam nila tanga mga Pilipino eh. Alam nila mga bobo mga Pilipino sa larangan ng pagboto. Totoo yan. Totoo yan. Sa Pilipino, they don't care about your platform. Kung ikay politician. What they care is, pag naglabas ng 500 pesos at saka isang plastic na bigas, iboboto na di ba? Totoo yan. There's a lot of many Filipinos, in general, kapag darating na eleksyon, anong nasa isip ninyo? Kinabukasan nyo ba? Hindi. Kung anong kakainin nyo ngayon, kaya kukunin nyo yung binibigay na pera. Kasi nga, you don't know na ang pagboto ay isang life between life and death. Kapag ang naiboto nyo ay hindi mahal ang Pilipinas, mas mahal pa ang kanyang bulsa, ang kanyang bank accounts, nanakawan kayo sa anumang paraan. Kaya nga, sinasabi ng iba, ay hindi ka marunong mag-English, Brother Joe, kasi bobo ka. Hindi naman ho talaga ang pag-i-English ang basihan kung ikay matalino o bobo. Ang daming politician sa Pilipinas nag-i-English, pero bakit ang Pilipinas mahirap pa rin? Hindi basihan ang pagsasalita mo ng English o yung edukasyon na nakuha mo. Kapag ikaw magnanakaw, kapag isang politician ay magnanakaw talaga yan. Walang takot sa Diyos. Yung anak na nga ng mga pastor nila naging politician, makikita ninyo, he wanted more money, just like his dad. Alam niyo ibig sabihin kung sino yun? Di ba? Yung mga Villanueva, yung mga Villanueva family, di ba? Sino may-ari ngayon ng mga simbahan nila, ng mga hospital o schools na, di ba sila lang? Hindi naman mapupunta sa church nila kasi nga sila yung founder eh. So sinasabi ko lang yun kasi hindi lang naman silang gumagawa na yung mga tao na yun eh. Pati rito sa Amerika meron. Yung mga anak-anak nila, sila lang yung may-ari ng mga negosyo. At hindi lang yun. Meron pa nga yung isang preacher, may anak siya, kilalang preacher. Yung anak niya, homosexual. Anong ginagawa? Yung asawa niya ay pinatitira sa ibang lalaki.
tapos pinapanood niya lang, binibidyo. Kita nyo na we're in the last days. Kita nyo kasamaan ng mga yon. Reverendo yung tatay niya. Kilalang preacher yon. Kilalang preacher yon. Kaya dito makikita natin dito. We're in the last days. We're in the last days. At ang sabi, ang huling lalabas ay mga scoffers. 2 Peter chapter 3 verse 3 hanggang 6. Mga mapanglait. Ito yung mga makikita ninyo, yung mga atheists, nilalait ang mga scientists, nilalait ang Biblia. Sinasabi na, hindi totoong Biblia, ang tao ay nag-evolve. Evolve to where? Ang dami-daming tinatawag na missing links na hindi nila maipaliwanag. Kapag nakakuha sila ng ngipin pa lang ito na ang missing link ng tao. Sino niloloko nyo? Kapirasong ngipin, missing link, sasabihin yung tao yun. Di ba? So darating yung mga scoffers, mapanglait sa Diyos, sasabihin, nangangaral ka, na darating si Kristo, hindi naman pala darating. Kita nyo, ganito pa rin ang panahon, may mundo pa rin. Sila yung mga scoffers. At ang huling darating daw, sabi, ay yung mga tao na ang salita ng Diyos ay papalitan nila ng kanilang kasinungalingan. Gagawin nila ang sarili nila na sila ay leader. Na sila ang tinawag ng Diyos, na sila ang hinirang, na sila ang last prophet, ang last messenger, at sila ang tinatawag na Kristo. Yan ang mga lalabas. Kaya sabi ng Biblia, nakikita nyo rito na ang huli, the day of the Lord will come as a thief in the night. The day of the Lord will come as a thief in the night. 2 Peter chapter 3 verse 10. Ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Habang ikaw ay nahihimbing, natutulog. Tandaan ninyo, sinabi sa atin ng Panginoon, watch and pray. Ito, natural kailangan natin matulog, pero sinasabi, kaya darating ang magnanakaw, makakapagnakaw sa inyo, ay sa panahon na kayo ay hindi nagbabantay. Mananakawan kayo. Kaya sabi ng Biblia, the day of the Lord will come as a thief in the night. 2 Peter chapter 3 verse 10. At hindi natin maiiwasan ang pagdating ng araw na yon dahil hindi tayo nakahanda. Wala tayong tinatawag na preparasyon at hindi tayo nagbabantay. At kapag ikaw ay hindi nagbantay sa pamamagitan ng iyong blessed hope, yung pananampalataya mo, pagtitiwala mo sa Kanya, ang sabi ng Biblia, ay ikaw ay bigla na lamang isang araw ay naiwan sa pagdating ng Panginoon, sa pagtawag niya sa kanyang huling trompeta, sa pagdagit na sinasabi, o yung rapture na sinasabi ng Biblia, at naiwan ka, ay magiging huli na ang lahat para sa iyo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1, but of the times and the season, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. Ito yun. Kapag ang mga tao ay humihingi ng kapayapaan, ang buong mundo, they're asking for peace without God, without our Lord Jesus Christ. Tandaan ninyo, ito na yon. It's gonna be the end times. Kailangan natin ng kapayapaan, pero peace without Christ,
yung peace na yon na sinasabi nila ay pakunwari lang yon. Ang tunay na kapayapaan na sinabi ng Panginoon, peace I give it to you, I leave it with you. Because sinabi ng Panginoon, siya ang kapayapaan. Ang ating Panginoon sa Kristo ang Prince of Peace. Siya lamang ang magbibigay ng kapayapaan. Ang kapayapaan na yon ay kapayapaan natin na tayo ay magkaroon ng paglapit sa Ama sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Yun po ang ating dalangin sa Panginoon, na tayo lumakad sa pamamagitan ng inaalok ng Panginoon ng kaligtasan sa pananampalataya natin sa Kanya. Tiwala ka kay Kristo, kapatid. Lahat ng religion dito, huwag mo asahan yan. Hindi sila ang kasagutan. Ang kasagutan ay na kay Kristo. Kailangan mo si Kristo, hindi religion. Mabubuhay ka ng walang religion dahil si Kristo ang tunay na kasagutan. Ang mga religion na yun, they can't survive without people because people are giving money, nagbibigay sa kanila para ang mga pinuno ng mga religion na yun ay mabuhay. But I'm telling you, na si Kristo, hindi siya nagtatag ng religion, kundi ang ginawa ng Panginoon ay inalay niya ang kanyang buhay, ang sarili, para tayo mapatawad sa lahat ng kasalanan at tayo manampalataya sa Kanya at sumunod, sapagkat ang kaligtasan ay maibibigay lamang kung tayo mananampalataya sa Kanya. Hindi aanib sa religion. Tandaan ninyo, pagharap natin sa hukuman ng Diyos, hindi itatanong kung anong religion ang sinaniban mo nung nabubuhay ka pa sa lupa. Ang titignan ng Panginoon sa atin, sa ating buong katauhan, ay kung si Kristo ay ginawa nating Panginoon at Diyos ng ating buhay. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito inyong kapatid at kaibigan na si Brother John ng Crayoke, pananampalataya at katotohanan. To God be the glory in His name, and everybody say, Amen. Amen.